Lumambot ang ekspresyon sa mga mata ni Rafael at humalplos ang hinalalaki sa kanyang pisngi. Humilig ito hanggang magkadikit ang kanilang mga noo. Pareho lang tayo. Dahil ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi nawala. I can't sleep at night because I always think of you. Even in my dreams, you were there. Sa umaga pagkising ko, mukha mo ang una kong naiisip. And I know that what I feel is not mere like. Bagay nitong inalayo ang mukha at ginawa na naman sa iyong halik ang kanyang noo. Anika, usal nito na puno ng emosyon. Napapikit siya at sunod itong ginawa ng halik ang kanyang mga mata. Anika, muli itawag nito sa kanyang pangalan. Bumaba ang halik nito sa tungkil ng kanyang ilong. Anika, and then, softly kissed her lips. Tuloy ang tumulo ang mga luha niya. Subalit buong puso niyang tinanggap ang halik na iyon. Paulit-ulit lamang na ito tinatawag ang kanyang pangalan. But to her, it sounded like a confession of love. Rafael, ganti niya sa pagitan ng magaang halik nito sa kanyang mga labi. Rafael, pehekping ulit niya at iniyakap ang mga braso sa katawan nito. Ngayon ka lang ulit tatawag ng malakas ang pangalan mo. Iminulat niya ang mga mata nang bahagyan nitong layo ang mga labi sa kanya. Hinaplos ito ang kanyang mukha at sinalubong ng tingin ang kanyang mga mata. From now on, stop resisting me, Anika, because it's too late for the both of us. Huli na para umiwas. We're in too deep, and you know it. May bumikig sa kanyang lalamunan dahil alam niyang tama si Rafael. Pero hindi pwede. They will never accept us. Sasabihin nilang bata pa tayo at hindi totoo ang nararamdaman natin. Ang sabi ni Papa, kapag umalis na kami rito, sigurado, mawawala na ang nararamdaman ko para sa'yo. Na-infatuated lang ako sa'yo dahil hindi ka katulad ng normal na lalaking nakakasalamuha ko. At paano kung ganun ka rin sa'kin? What if I'm just a novelty to you? Tumima mga bagang ni Rafael. Yes, you are different, but you are not just a novelty na pagsasawaan ko kapag nabore ako. Dahil kung oo, I will not take a risk of dragging you here habang marami pang tao sa mansyon, my parents included. Dahil kung oo, dapat hindi ako nagkakaganito ngayon dahil sa'yo. So tell me, do you really think I'm just seeing you as a novelty? Umiling si Anika. Pero, Anika, I know it's not going to be easy for us. Pero gusto ko magtiwala ka sa akin. Nagagawin ko ang lahat para masiguro matatanggap nila tayong dalawa. It might be a long battle, but as long as I know our feelings are the same, as long as you won't give up on me, kakayanin ko ang lahat. All your worries, all your doubts, I want you to share to me. Ako mas matanda sa atin. Ako ang lalaki. At higit sa lahat, ay may mga magulang ko ang sigurado magiging problema natin. Kaya ako ang gagawa ng paraan para matanggap nila tayo. All I ask of you is to just smile for me and tell me you will stay with me no matter how difficult it will be for us. Seryosang sabi ni Rafael. Tila mainit na haplos sa puso niya ang mga sinabi ng lalaki. May takot at alinlangan pa rin sa Anika. Subalit nila yung kasintindi ng dati. Kung si Rafael ay handang panindigan ang pagtitingin na nilang dalawa, dapat ganoon din siya. Kailangan niya magtiwala sa lalaki. Higit sa lahat, hindi na dapat iasa dito ang lahat. Dapat kahit siya ay maging matatag. Ngumiti na si Anika at humigpit ang yakap kay Rafael. Okay, hindi ako bibitaw. Kahit pa dumating na ang sandaling kailangan na naming umalis si Papa, ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi magbabago. Kahit alam ko, hindi magiging madali para sa ating dalawa. Lalakasan ko ang aking loob because I love you, Rafael. Pagkatapos ay tinamid niya ang pagitan ng kanilang mga labi at sa unang pagkakataon ay nagkusang halikan ng lalaki. Tinignan niya sa mga mata si Rafael at ngumiti. That's why I'm happy to be this close to you today. Kahit sandali lang. Happy birthday. May sumilay na ring ngiti sa mga labi ni Rafael at nayakap na rin siya na mahigpit. You just made my birthday wish come true. Umangat ang mga kilay ni Anika kahit nakangiti pa rin. Ano bang wish mo? Inilapit ni Rafael ang mga labi sa tenga niya at bumulong. To hear you say I love you. Napangiti sa Anika
at magsasalita pa sana na makarinig sila ng ingay mula sa kusina. Natigilan sila ni Rafael at nawala ang kanyang ngiti nang napatitig sa nakapinid na pinto. Halos mapaigtad siya na may kumatok sa pinto ng banyo. Sorry, occupied. Mabilis sa sagot na Anika. Anika, ikaw ba yan? Narekognisa niya ang tinig ni Elisa. Oo. Sumulyap siya kay Rafael bago marahang kumalas dito at sinanyasan itong umusog para hindi ito makita ni Elisa kapag binuksan niya ang pinto. Tahimik namang tumalima ang lalaki. Marahan binuksan na Anika ang pinto at nakita ang nagtatakang si Elisa sa labas. Pilit siyang ngumiti. Sorry, medyo masakit ang tiyan ko. Bakit? Itatanong ko kung kailangan mo ba ng tulong dito sa kusina. Tapos na kami sa labas eh. Hindi na, kaya ko na iyan. Magpahinga na kayo. Sigurado ka? Ngumiti sa Anika at tumango. Hindi siya pwede magpatulong dahil kapag may ibang tao roon, hindi makakalabas si Rafael. Okay lang, promise. Sige. Nagpahinga na rin si Ma'am Yolanda. Kaya ko na lang ang mag-isa rito. Good night. Paalam ni Elisa. Hinintay muna ni Anika na tuloy ang makalabas ng kusina ang babae bago pagmuntong hiningang isinara ulit ang pinto ng banyo at saka tinangala si Rafael. Sorry, you have to go back now. Bulong niya rito. Hinawakan ni Rafael ang mukha niya at hinalikan siya sa mga labi. I still want to be with you. Bahagyang natawa sa Anika. Hindi tayo pwedeng manatili dito hanggang umaga. Kahit pa maganda ang mga banyo dito, hindi pa rin ako komportable. Pamiro niyang sagot. Then go to my room. Mabilis sasabi ni Rafael. Nag-init ang kanyang mukha at pamaang ang lalaki. Rafael, hindi pa ko handa para sa kanyan. Nahihiya na yung usal. Kumunot ang noon ito na parang hindi naiintindihan ang mga sinabi niya. Pagkatapos ay kumislap ang mga mata ni Rafael sa pag-unawa at bahagyang natawa. I'm not talking about that, silly girl. I know you're too young for that. Gusto ko lang makasama ka at makausap pa na mas matagal. Dahil ilang araw mo akong inuwasan. Lalong uminit ang kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, ay labis na pagkapahiya dahil nilagyan niya ng mali siya ang imbitasyon ni Rafael. Pero baka may makakita sa akin. Ipapasundo kita kay Alem. Nandito ka lang sa kusina, hindi ba? Kapag dumating siya para sunduin ka, ibig sabihin, wala nang tao sa paligid. Pagkatapos, ipapahatid din kita hanggang sa silid mo. I just want to be with you a little longer. Tinangala ni Anika ang mukha ni Rafael at napagtanto, gusto niya rin makasama pa ito na mas matagal. Ngumiti siya at tumango. Okay, napangiti na rin si Rafael. Mainit. At iba sa ngiti, na nakita niyang ginagawa nito kanina sa mga bisita. Iyong ngiti na para lang sa kanya. I'll see you then. Usal ito. Ginawa rin siya ito na mabilis na halik sa mga labi sa huling pagkakataon bago na unang lumabas. Saglit pa ay mag-isa na lamang siya ulit sa kusina. Subalit kahit mag-isa lamang siya doon na nagliligpit, ay hindi inalintana ni Anika. Pakiramdam niya labis na kanyang enerhiya at adrenaline niya sa katawan. Hindi siya napagod kahit wala siyang katulong sa kusina. Nang matapos siya, ay tumingin sa entrada ng kusina upang tingnan kung naroon na si Alem. At saka lamang napagtanto ni Anika, napakatahimik na ng buong kabahayan. Kahit hindi siya tumingin sa oras at alam niya, malalim na ang gabi. Huminga siya ng malalim bago naglakad palabas ng kusina. Napaigtad siya na makitang tahimik na nakatayo sa gildang entrada si Alem at umalerto nang siya ay makita. Are you free now, miss? Mahina, ngunit formal itong tanong. Nginitian niya Anika si Alem at tumango. Then, come with me. Huminga siya ng malalim. Nalilukob siya ng nerbiyos pero tumango naman siya at nagsimulang maglakad kaagapay ni Alem. Pagdating nila sa ikalawang palapag ay napakadilim at nakakabingi ang katahimikan kaya wala sa loob. Napahawak pa siya sa braso ni Alem. Naramdaman niyang nabigla ang bodyguard pero hindi nagreklamo. Nang makarating sila sa dulong bahagi ng palapag, kung saan alam niyang naroroon ang silid ni Rafael, ay lumiko sila roon patungo sa veranda, imbes dumiretso sa pinto. Pagkatapos,
ay inakasya ni Alem patungkol sa isang French door na nakaawang. Sa pagkakatanda ni Anika, ay doon lumabas si Rafael nung una sila nakita. You can enter from here. Abdul is behind the front door, so you cannot enter from here. He's loyal to Master Rafael's father, sabi ni Alem, at marahan siyang tinulak papasok. Nilungon niya si Alem at ngumiti. Thank you, usal ni Anika, bago tuloy ang pumasok sa French door. Napasangap siya na may malaking kamay na biglang humawak sa kanyang braso. Napatingala siya at may maplos na init sa puso niya na makita ang mukha ni Rafael. You're here, finally, usal nito. Humampas sa mukha niya ang mainit at mabangong hininga ng lalaki at napapikit siya dulot niyon. Yes, ganting bulong niya. Dumulas ang kamay nitong nasa kanyang braso at ginagap ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, ay hinigit siya nito upang tuluyang makapasok sa silid. Noon lamang nagawang igala ni Anika ang tingin sa paligid. Dim light lamang ang bukas niyon. Subalit sapat na upang makita niya kung gaano kaganda at masculine ang silid ni Rafael. Black and white ang motif ng silid na mas maluwag pa sa buong apartment nila ng kanyang ama sa Dubai. Walang ibang gamit doon, maliban sa ubod na lapad at laking kama, bedside table at lampshade. Sa kama siya hinatak na Rafael at magkatabi silang umupo sa gilid niyon. Okay lang ba kung dim ang ilaw? Ang alam ni Abdul, tulog na ako. He's just outside the inner room, sabi ni Rafael. Bang napatingala si Rito. Inner room lang ito? Hindi ito ang buong mong kwarto? Nagkibit balikat si Rafael. Yes, there is an outer room. This inner room is for the bed only. Sa outside room, natutulog sina Abdul at Alem kapag madaling araw. Kaya nakakatakas ako. Napatitig siya sa mukha nito. It must be hard for you na hindi mo nagagawa ang lahat ng gusto mong walang bantay. Yeah. Marahil na plus ang lalaki ni Rafael. Ang kamay niyang hawak pa rin ito. Sometimes, all I want is to get away from them. Pero alam ko rin na kaligtasan ko lang ang iniisip ng mga magulang ko. Kung bakit ako may bodyguard. So I just decided to live with it. Kaya may mga araw na katulad ngayong kaarawan ko. Mas gusto ko sanang i-celebrate kasama ang taong importante sa akin kaysa mga business associates ng pamilya ko. Ngumiti sa Anika. But I'm here with you now. Happy birthday ulit. Tumaas ang sulok ng mga labi ni Rafael at pinisil ang kanyang kamay. You know what I'm talking about it. I would rather spend the whole day with you. Katulad na nagpunta tayo sa leisure facilities ng Jumeirah Islands. Sa bagay naiintindihan ko naman ang gusto mo. Kung ako may birthday, mas gusto ko rin yung i-celebrate na kasama ka. Kahit hindi bongga, magiging masaya ako. Pero kinagabihan dapat si Papa naman ang kasama ko. Kasi taon-taon namin ginagawa yun eh. Kwento ni Anika. Natigilan si Rafael at napatitig sa kanyang mukha. When is your birthday? 2 months from now. May pasok na ako nun eh. Kaya sigurado, magkalayo na tayo noon ng mga panahon na iyon. May nakapanglungkot sa puso si Anika. Subalit pilit pa rin siyang ngumiti ng tingnan si Rafael. Hindi natin masaselebrate together. Pero okay lang naman sa akin. No, we will celebrate. Kahit asang panig man ako ng mundo sa araw na iyon, pupuntahan kita. I want to be with you on your birthday. Mabilis sa sagot ni Rafael. Matamis ang ngumiti sa Anika. Thank you. Niyakap siya ni Rafael at hinilig niya ang ulo sa dibdib nito. Matagal na natili sila sa kinuong posisyon. We only have 1 month to be together here, then, usal ang lalaki kapag uwan. Tumango si Anika. I want us to stay together as often as we can for that 1 month. Pero paano? Kulot noon niyang tanong. I'll think about it. Usal ni Rafael at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Kailangan ko na yatang umalis. Baka magising si Papa at magtaka siya kung bakit wala pa ako. Usal ni Anika matapos sa mahabang katahimikan. Migpit ang yakap ni Rafael bago bumaga ng hangin at marahan siyang pinakawalan. Yeah, I don't want to get you in trouble. Tumayo ito
at inalalayan siya makatayo rin. See you tomorrow. Hinatid siya ni Rafael hanggang sa nakabukas ang French door. Sa labas ay nakita pa ni Anika si Alem na tahimik siyang hinihintay. Tinangalan niya si Rafael bago tuluyang lumabas. Good night, bulong niya. Iyon lang, at tuloy nang lumabas si Anika. Hinatid siya ni Alem hanggang sa tapat ng pinto ng silid nila mag-ama na wala silang nakakasulubong na ibang tao. Matapos ang paalam sa bodyguard, ay maingat siyang pumasok sa loob ng silid. Mahimbing ang tulog ng kanyang ama. Nakahinga ng maluwag si Anika. Alam niya, hindi magiging madali ang susunod na araw. Subalit nakapag-desisyon siyang kakayanin ang lahat para sa pagtitingin nilang dalawa ni Rafael. At that time, little did she know that the road ahead is much harder than they thought.